Hi mommies! Welcome back to our channel. For today's vlog, I will share with you the things that I actually used in my hospital bag. Na-mention ko po sa What's in my hospital bag video na sa province po ako manganganak. Kasi before, nasa Manila po ako nagwo-work. Then, after finding out na preggy ako, umuwi po muna ako sa province at dito na rin nagpa-check up and nanganak. So if di nyo pa po napanood yung What's in my hospital bag video ko, I will just link it sa description box. So without further ado, let's start! Hello again mga mommies! Nag-crave ako ng pansit canton kaya tara, kain po tayo. So dito po sa first part ng video, na-mention ko po na 3 bag yung prepare ko, tapos isang parang Durabox na maliit. So dito po sa personal bag, labor bag, and baby's bag, lahat po dito ay halos nagamit ko rin, lalo na sa personal bag. Tapos yung labor bag naman, ganun din, nagamit ko rin lahat, except kay baby's bag. So start po tayo dito sa personal bag. Dito sa first pouch, yung mga damit ko, yung like pajama and socks. So lahat to nagamit ko kasi 3 days ako nasa ospital. Tapos, so good for 3 days na rin yung damit. Tapos dito naman sa isang pouch, yung towel and jacket and may isang balabal. Lahat din nagamit ko kasi sobrang lamig. After manganak is parang lamig na lamig yung feeling. Tapos, eto nagamit ko rin yung parang laundry net bag. So lahat ng mga kahit hindi damit, nilagay din namin dito lahat ng madudumi. So eto naman, eto yung hindi ko nagamit. Itong Instax camera kasi hindi naman nila binigay si baby sa akin sa room. Kaya hindi ko siya nailabas. So that's it para sa personal bag. Now, dito naman sa labor bag, hindi ko siya dala dun sa habang nagle-labor ako kasi nilagay na nila ako agad sa delivery room. So, hindi ko siya dala. Pero nagamit ko yung mga yung mga laman dito is after delivery. So, binigyan ko lang ng instruction yung nakasama ko. For this one, hindi ko siya nagamit. Itong postpartum binder. Tapos, ito naman, cotton balls and cotton buds. Hindi ko rin siya ginamit. Itong si Charmy menstrual pants. Ito yung gamit na gamit ko talaga for parang 2 weeks. So, nagpabili pa ako ng iba. Tapos, this one is yung prepare ko na set para kay baby. So, hindi hiningi ng ospital sa akin, kaya hindi ko rin to ginamit. So, yung ospital na yung nag-provide. Tapos, ito naman, hindi ko rin siya binigay doon kasi Cetaphil yung binigay ko. Tapos, itong wipes, ito yung gamit na gamit kasi pwede siya sa face, sa hands. Tapos, ito rin, gamit na gamit yung hair tie. So, ito naman, hindi ko siya ginamit. Tapos, itong pouch naman, may mga laman dito na nagamit ko. Yung iba naman ay hindi ko nagamit. Tapos, ito yung pinaka-importante, yung documents. So, lahat dito ay nagamit namin. Now, dito sa black pouch, so, papakita ko yung mga nagamit ko ay yung hindi ko nagamit. So, for this one, yung lotion, ito hindi ko siya ginamit. Tapos, ito naman, ito yung ginamit ko, yung powder.
Tapos ito naman, di ko na siya ginamit, breastfeeding mist. So, nagamit ko siya after. Tapos, ito yung ginamit ko rin, yung mga lip tints kasi para fresh tayo pag may bisita. Nipple cream, hindi ko siya nagamit. Lip oil, nagamit ko siya. Tapos, Kathingko and Vicks, hindi ko rin siya ginamit. So, yung mga pang fresh lang like powder, lip tint, yun yung mga gamit na gamit talaga. Then, so, itong documents, ito yung pinaka-importante na kailangan i-prepare. Now, dito naman tayo sa baby's bag. So, halos lahat dito ay hindi ko nagamit kasi ito yung mga baby sets na prepare ko, yung mga damit niya. And since provide na ni hospital yung damit niya and blanket, so hindi ko na nagamit. So, itong pouch na to yung mga creams niya, tapos alcohol, tapos Cetaphil. Ito yung binigay ko, yung Cetaphil wash. Itong rice bath, hindi ko siya binigay. Yung bottle, hindi ko rin siya nagamit. Kasi si hospital na rin yung nag-feed kay baby yung first 3 days. Tapos ito yung mga extra damit, lampin, hindi ko siya nagamit sa hospital. So, halos lahat dito hindi ko nagamit except kay Cetaphil. So, ayan. Depende po talaga sa hospital kung saan po kayo manganganak. Now, dito naman tayo sa toiletries. So, lahat dito, hindi ko siya na-film, yung mga laman, pero ipopost ko lang yung video para maisa-isa natin yung mga nagamit ko. So, yung newborn diapers, nagamit ko siya kasi yun yung hiningi ng ospital. Yung diaper mat, baby wet wipes, cotton, yun yung mga hindi ko ginamit. Pero yung tissue, yung naka-roll, yun yung ginamit namin sa CR and pangpunas ng mga surfaces. Tapos for the toiletries naman, ang ginamit ko ay yung Betadine Feminine Wash and gumamit rin ako ng Peri bottle from the brand Dula. Ginamit ko siya pang hugas down there. Mas easy siyang gamitin lalo na pag normal delivery. And Tox cooling pads. May soothing effect siya kaya komportable kapag normal delivery kasi medyo masakit siya. So, nalilesen nyo ng konti yung pain. After wash, gumamit rin ako ng witch hazel spray. Tapos, hindi ko ginamit yung creams and oil. Ang ginamit ko ay si alcohol, maternity pads, toothbrush, toothpaste, shampoo, soap, and face mask. So, I hope nakatulong po itong video na ito sa inyong mga mommies para sa pag-prepare ng inyong mga hospital bags. So, ito po ay based po dito sa province kaya iba-iba po yung pangangailangan natin and depende po sa hospital kung ano yung kailangan nila para sa babies. That's it mga mommies. Thank you for watching.